Nako po, mukhang mag-iyakan mga kababayan. Itong mga loyalistang vlogger at itong si Impactang Claire Castro mga kababayan sa balitang ito. Mga taga Bulacan, pinagsisihan na nila kung bakit ibinoto nila itong si Pangulong Marcos Jr. noong nakaraang eleksyon mga kababayan. Nako po, nakakahiya. Pero maganda magpatuloy sa ating pag-uusapan. Ako muna ibabati ng magandang hapon sa ating mga subscribers dyan, sa ating mga viewers. Maraming salamat sa inyong suporta. Shout out sa inyong lahat. Yun ang mga kababayan. Napakasakit, Kuya Ide. Dahil ito mga taga-Bulacan mga kababayan ay pinagsisihan na nila kung bakit ibinoto nila nung nakaraang eleksyon itong si Pangulong Marcos Bangag Jr. mga kababayan. Marami nga talaga tayong nabudol. Marami tayong nag-akala o inaakala natin noon na itong si Pangulong Marcos Jr. ay siyang sagot sa mga kahirapan, sa mga problema sa ating bansa. Yun pala mga kababayan, siya pala ang dahilan kung bakit mas dumarami ang problema ngayon sa ating bansa. Nabudol ika nga mga kababayan. Grabe, nakakaya ito ha. Kasi nga mga kababayan, itong mga taga Bulacan, mga residente ng Bulacan mga kababayan, ay sila na mismo ang nagsasabi na pinagsisihan na nila kung bakit nga ibinoto nila itong si Pangulong Marcos Jr. Maganda pa daw mga kababayan ang pamamalakad noon ni dating Pangulong Duterte. Isa rin tayo mga kababayan sa magpapatunay niyan na maganda talaga ang pamamalakad ni dating Pangulong Duterte kaysa kay Bangag. Impactang Claire Castro. Ano na? Yun na mga kababayan, huwag na natin itong patagalin. Sabay-sabay na natin itong panoorin. Tisisihan umano ngayon ng ilang biktima ng malawakang pagbaha dyan sa lalawigan ng Bulacan na ibinoto nila si Pangulong Marcos Jr. Noong nakaraang eleksyon, malaki ang kanilang pag-asa na bubuti ang kanilang pamumuhay sa ilalim ng Marcos Jr. administration. Pero kabaligtaran ito dahil mas mahirap ang kanilang sitwasyon ngayon. Hindi naman naiwasan na ikumpara ng ilang biktima ng mga pagbaha ang kasulukuyang administrasyon sa Duterte administration na totoong nagmamalasakit sa mga Pilipino sa panahon ng kalamidad. Report mula kay Hearted Molina. Sa gitna ng malawak na pagbaha sa ilang bahagi ng Bulacan, hindi lang tubig ang umabot sa mga kabahayan. Kasama rin ito ang galit, pagod at pagkadismaya ng ilang residenteng umaasa sanang giginhawa ang kanilang buhay sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Isa si Teresita sa aming nakausap na ayon sa kanya, binoto niya si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil umaasa siyang magbabago ang kanilang buhay. Yung tubig sa loob namin hanggang dito. Kaya po lahat ng aming mga gamit nakataas. Nung isang gabi halos wala na kami matulugan dahil sa taas ng baha. Hindi naman kami pwede ma-evacuate kasi mayroon akong apo na may sakit. Hindi ko pwedeng Kaya sana nananawagan ako sa pamahala natin, sa Pangulo natin na bigyan kami ng pansin dito. Binoto ko po siya kasi akala ko maging maganda ang magiging buhay namin. Pero ganito palang mangyayari. Lahat ng ninakaw nila. Yung mga kamag-anak niya na sa kapaligid sa kanya. Para kay Teresita, hindi lang pagbaha ang kanilang kinakaharap, kundi ang pakiramdam na napapabayaan ang mga mahihirap. Panig sila sa mayaman, kaming mahihirap kawawa, di ba? Kasi mayayaman sila, wala silang pakialam sa aming mahihirap. Samantala kung hindi dahil sa amin, hindi sila naluklok sa kinakatayuan nila ngayon, di ba? Hindi rin nag-iisa si Teresita sa pagpapahayag ng pagkadismaya. Para naman kay Cheche, lumalaki ang pagkadismaya ng ilang tao dahil sa mga isyong kaugnay ng pamamahala at korupsyon na anilay dapat pang harapin ng administrasyon.
marami rin pong nagagalit na taong bayan sa kanila kasi po totoo yan. halos nangyayari na po nagiging kurap na pinapabayaan na po yung mga tao na nakapaligid sa kanila na halos lahat ay binoto sila para lang manalo sila pero iniiwan nila sa gantong sitwasyon. At sa pagtanaw sa nakaraang administrasyon, dito lalong lumalabas ang paghahambing ng ilang residente. Para kay Cheche, mas naramdaman nila ang tulong ng nakaraang administrasyon. Mas gusto pa namin si Duterte ang umupo kaysa sa kanya kasi si Duterte hindi kami pinabayaan nung panahon ng COVID. Yan ang galit, pagkadismaya at pagkalungkot ng ating mga kababayan dito sa Bulacan, kung saan lubog na nga ang kanilang kabuhayan, lubog pa ang kanilang tahanan. Para kay Charlotte, hindi sapat ang sabihing ganito na lang talaga ang sitwasyon ng mga Pilipino. Ang hinihintay nila ay konkretong aksyon. Ang problema, ang katwiran nila, ganito na talaga tayo. Paano pa ang gagawin natin kung ang presidente natin yun na ang sagot? Dapat nga gumawa siya ng aksyon hindi yung ganito na lang tayo. Dapat may aksyon. Kasi kung hindi naman nila inano yung flood control na yan, di sana safe tayo lahat. Walang aksyon, walang nangyari. As in, that's dumami pa krimen. Hindi katulad nung kay Duterte. Totoo Hindi ako yan. maka-Duterte, kaya lang, mas okay pa ako kay Duterte. Ngayon nakakatakot Lahat puro patayan, ultimo mga bata. Karaniwang bata pang sangkot sa krimen ngayon. Samantala, para kay Roger, ang pangakong pagbabago ang isa sa mga dahilan kung bakit nila ibinigay ang kanilang boto. Ngunit ngayon, habang patuloy na tumataas ang tubig, hindi naman lumulubog ang panawagan nila para sa mas maayos na flood control at konkretong solusyon. Binuto namin sila dahil akala namin na gano'n nga, na magbabago. Tapos pala yung tubig na to, yung baha na to, dahil sa flood control, hindi nila inayos. Tapos ngayon, napakataas na ho ng tubig. Sa huli, hindi lang tungkol sa pagbaha ang kanilang hinaing. Ito ay paghahabol sa pangakong pagbabago at panawagan para sa aksyon mula sa pamahalaan. Hearted Molina, Ano na impact ng Claire Castro? Sagot! Wala nang paligoy-ligoy pa, sumagot ka dyan. Ano yung masasabi mo sa mga kababayan natin na mga taga-Bulacan? Dismayado na sila ngayon at pinagsisiyan na nila kung bakit ibinoto nila itong si Pangulong Marcos Jr. nung nakaraang eleksyon. Marami tayong nagsisisi, hindi lang kayo, mga kababayan. Marami nga tayo talaga. Pinagsisihan natin kung bakit ibinoto natin at nabudol tayo sa mga pangako nito nga si Pangulong Marcos, mga kababayan. O mga loyalistang vlogger, labas kayo. Magsalita kayo. Kontrahin nyo itong mga sinasabi ng mga taga-Bulacan. Pahupain ninyo itong galit ng mga taga-Bulacan. Magsalita kayo, mga hinayupa kayo. Boy Bokbok, Chris Olo, si si Nyolok na parang may bulate sa tiyan. Magsalita kayo. Ano yung masasabi niyo sa mga taga-Bulacan na ngayon ay galit na dahil sa patuloy pa rin yung pagbaha sa kanilang lugar? Yung pondo mula sa flood control, mga kababayan, na trilyon, napunta, mga kababayan, sa mga vlogger ni Marcos. Mabuti ba yung mga vlogger? Mga vlogger ni Marcos, mga kababayan, na kinabang pa. Mga hinayupak ito, mga impaktong ito. Ang laki na napunta sa mga vlogger na ito, mga kababayan. Tapos, yung ating mga kababayan na patuloy pa rin nakaranas ng pagbaha ay nagtitiis, mga kababayan, nahihirapan dahil sa pagnanakaw ng administrasyong ito. Mga mukhang impacto itong mga hinayupak na ito. Yun ang dito lang muna, bago tayo ma-high blood, mga kababayan. Nakaka-high blood, at nakakaawa. Pag ganitong sitwasyon yung makikita natin, mga kababayan. At hindi lang yan, hindi lang ang Bulacan, mga kababayan.
May video pa tayo. Isa pang video mga kababayan. Las Piñas na naman. Ipakita natin mamaya sa isa pa natin gagawing reaction video. Yun na nga, dito lang muna. At bago tayo magtatapos, ay mag-shoutout lang muna tayo. Shoutout tayo kay Ma'am Berge Vereligios ng Puliang Bulacan. Sa kanyang mga apo, Coco Dion Yuret kay Sagi. Shoutout na rin kay Danilo Bunag. Shoutout na rin kay Jack Iskurial. Shoutout kay Sudiak Sain. Shoutout kay Freddy. Shoutout kay John Rarugal. Shoutout kay Ma'am Joyce ng Japan. Shoutout kay sino ito? Henry Burlasa. Shoutout na rin kay sino ba ito? Rob Sisik. At shoutout na rin kay Ma'am Joyce ng Japan. Kay saan ba ito? Mayroon tayong shoutout dito. Kay nawala yung shoutout ko dito. Bigla tuloy yung nawala. Kay Eduardo Benedicto ng Plaridel, Bulacan. Shoutout sa inyo dyan, idol. Maraming salamat yung panonood. Shoutout na rin kay Margarita de la Cruz at kay Kayo Madahi. Yun na nga, dito lang muna. Once again, this is Sundi TV mo. Ingat nila lahat. God bless bawat isa sa atin.